ayon nga po sa ating mga officers ng Irrigators Association, yun kaya po hindi po tayo magpapakawala para makaipon po yung Pantabangan Dam para meron po tayong sufficient tubig pagdating po ng panag-araw. May 23 at nandito po tayo muli sa tanggapan po ng NIA UPRIS Division 5. At ati pong muling makakapanayam ang ati pong Acting Division Manager, Engineer Roberto Q. Matias. Magandang umaga, sir. Magandang umaga rin po, Sir Diego. Nung pong nakaraang pag-uusap natin, sinasabi po ninyo na magkakaroon po ng pag-uusap ang mga namumuno sa mga Irrigators Association. Opo. Confederation level para po desisyonan ito pong position ng mga magsaka natin dito sa Division 5. Kaugnay nga po doon sa pagpayag nila. Tama po ba? Opo. Pagpayag nila na hindi muna magpapadaloy ang NIA UPRIS Division 5. Ano po update? Ayan po. Sige po. Nagkaroon po ng meeting yung Regional Confederation of Irrigators Association sa Cabanatuan na kung saan lahat po ng Federation of Irrigators Association ng Division 1, 2, 3, 4, 5, and 6 magpapasa po sila ng position letter na kung saan nilalaman po nun na pumapayag po sila na hindi magpadaloy ang Pantabangan Dam dahil sa kakulangan ng tubig o mababa ang level ng Pantabangan Dam. Actually, sa ngayon po, ang level po ng Pantabangan ay 174.29 meters na kung saan hindi pa nga po inabot yung level ng Pantabangan Dam na kung saan pag magre-release ng tubig, pakikinabangan, kumbaga gagana yung hydropower natin. 177 ang level po kasi na kailangan. Kaya nga base po dun sa mga position letter po ng bawat division na yon, ang alam ko po niyan, nagpasa na po sila. From Division 1 to 6 po yan, nagpasa po sila ng position letter na kung saan didesisyon na po ng atin pong minamahal na mga official sa UPRIS Head Office kung magpapakawala nga ba o hindi. Hinihintay na lang po natin yung decision po nila, yung formal letter, para yun po yung i-disseminate po natin sa ating mga kapwa magsasakang nasasakupan po. Particularly po dito sa Division 5. Sa ngayon po, yung pong mga leaders po ng Irrigators Association, nagkaisa na. Opo. Pumapayag na hindi madaluyan ng tubig mula sa Pantabangan Dam ang kanilang mga bukirin. Opo. Dahil na ipaliwanag naman po natin, Sir Deo, sa kanila, sa ating mga officers ng Irrigators Association, noon pong ikinandak po yung DFIA meeting, na kahit na gustuhin po natin, o kaya umayaw man tayo na hindi magpadaloy, wala po tayo talagang magagawa. Kasi nga, sa sinampulan ko po sila ng computation nung nakaraang DPIA meeting po na yon, na yung 173 pa lang po nun, Sir Deo. Opo. Yung 173 meters po na yun, kako, pagka yung talagang pinakawalan yung tubig sa Pantabangan Dam, wala pang 15 days, mauubos na po yun, 171. Ang magiging level na kung saan, pag nag-171 po, wala na, unabis, hindi na magpapakawala ng tubig ang Pantabangan Dam. Nabanggit niyo po, sir, ang water elevation as of now o as of kahapon, 174. Opo. Kung magpapa-cloud seeding, sir, tinatanong nga po ng mga magsakayon, bakit hindi raw magpa-cloud seeding? Baka sakaling umabot ng 221 spilling level ang tubig sa Pantabangan. Maganda pong katanungan yan, Sir Deo. Actually, yung pong ating mga minamahal na mga top management sa NIA, gumagawa po sila talaga ng mga kaparaanan para yung pong level sa Pantabangan Dam tumaas. Tama po yung sinabi nyo. Isa po yun yung strategy ng ating mga top management sa NIA na magsagawa
yung cloud seeding na tinatawag po para tumaas po yung level ng Pantabangan Dam. Pero yun nga po, nabanggit na rin po natin sa ating mga kapwa magsasaka na bagaman nagsasagawa po o magsasagawa ng cloud seeding, pagka tumaas man po yun, base po dun sa position letter, talagang hindi po muna tayo magpapakawala. Dahil ayon nga po sa ating mga officers ng Irrigators Association, yun kaya po hindi po tayo magpapakawala para makaipon po yung Pantabangan Dam para meron po tayong sufficient tubig pagdating po ng panag-araw. Mas inihahanda po sa darating pong dry season. Opo. Ayon na rin po sa kanila, mas magandang doon tayo bigyan ng sapat na tubig dahil maganda po yung ani. Biruin nyo nga naman po, Sir Diego, pagka wet season, ang inaani lang natin, maganda na yung pinakamaganda na siguro, mga 120, ganun siguro. Pero meron pong umaani na 80, ganun, Opo. 90, 100, ganun po. Pero pag dry season, nakita nyo naman po yung mga ani natin. Tulad nung Harvest Festival po natin. Sa Tampak Uno. O sa Tampak Uno, nasa 245 po yung average na inani nung sample farmer po natin doon. Muli, kausapin natin po ang ating mga viewers na magsasaka. Ay sinasamantala ko na Sir Diego yung pagkakataong ito para ma-inform po yung ating mga kapwa magsasaka, particularly po yung ating po mga nasasakupan sa NIA UPRIS Division 5. Hindi pa naman po yung final talaga, no? Pero malamang ito na po talaga yung kakaharapin po natin dahil talagang mababa po ang elevation ng Pantabangan Dam. Kaya gumawa na po tayo ng mga kaparaanan. Yun po may mga tubo, Sir Diego, bumili po tayo ng mga bomba. Ikabit po ang mga water pump para pangkan po natin, para pangsustento natin just in case yun pong magkaroon ng medyo pagdadabot ng panag-ulan. At meron na rin po tayong mga kapwa magsasaka nung nabalitaan yan na baka hindi tayo magpadaloy, nagpapabaon na po, Sir Diego, ng mga tubo. Ganon po. Para meron po silang magamit.